Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Epata, mabuksan. Kung meron man tayong ipapakiusap at hihilingin sa Diyos ngayon. At kung susuriin natin at kung iisa-isahin natin ang ating buong pagkatao, ano-ano kayong bahagi ng ating katawan ang dahil sa iba't ibang kadahilanan nagsara na. Tumigil na ang pagdaloy ng buhay. Ano-ano kayang mga bahagi ng ating katawan ang hindi na talaga nagagamit ayon sa kanyang dapat na maging dahilan ng pag-iral. Sa Ebanghelyo, hindi na nagagamit ang tainga at ang bibig. Ang tainga hindi na nakakarinig. Ang bibig hindi na nakapagsasalita. Kung nakapagsasalita man, utal, hindi maintindihan. Parang kinakain yung sariling boses. Nagsasalita, pero ano daw? Ano sabi? Napakahirap kapag sa ating bahagi ng katawan at buong pagkatao, marami na yung nagsara. Sa ospital, ang isang binabantayan, yung ugat sa may mga paligid ng puso. May mga pagkakataon, marami ng mga nagbabarang ugat sa puso. At dahil doon, hindi na dumadaloy ng maayos ang dugo, ang hangin, at kung ano-ano pa. At maaaring sa ganoong sitwasyon, tumigil ang paghinga. Epata, mabuksan. Araw ng mga puso ngayon. Happy Valentine's Day sa mga may kabalentino o kabalentina. Yung wala, andyan si Lord, nag-aantay. Palagi naman siyang nag-iintay. Kaya kung araw ngayon ng mga puso, baka magandang isama natin sa ating pagninilay, ang akin bang puso ay nagsara na rin upang magmahal, lalo na sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal. Hindi lang para sa mga magjowa ang Valentine's Day. Ito rin ay paalaala ng araw ng mga puso ay araw ng pagmamahal ayon sa itinuro at halimbawang isinabuhay ng ating Panginoon. Magmamahal ako kahit na dun sa mga taong napakahirap mahalin. Magmamahal ako kahit dun sa mga taong paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Magmamahal ako kahit na mahirap para sa akin ang ibalik ang dating pagmamahal. Magmamahal ako ng walang kondisyon, limitasyon, hangganan. Di ba iyan ang uri ng pagmamahal na tinuturo sa atin ng ating Panginoon? Kaya talagang napakaraming magandang pagnilayan sa salitang
epata, mabuksan. Ang ating paningin, buksan nawa ng Panginoon para makita yung mga bagay sa ating paligid na ayaw nating makita at pinipilit nating ipikit ang ating mga mata. Halimbawa, kapag maglalakad tayo sa ating mga kalye at ididilat natin ang ating mga mata, may mga kapatid tayo na nandyan sa paligid, nangangailangan ng tulong. Ibubukas ba natin ang ating mga mata o magbubulag-bulagan tayo sa katotohanan ng ipinapakita ng Diyos sa atin? Yung ating mga bibig, mananatili bang sarado sa katotohanan na ating nararanasan sa buhay? Yung atin bang tainga, katulad nung nasa Ebanghelyo, mananatili bang sarado at hindi pakikinggan ang kung ano ang tunay na pangangailangan na naririyan sa paligid? Sinasabi sa ating panahon ngayon, kinakailangan na talaga nating buksan ang ating mga mata, ang ating mga tainga, ang ating mga bibig, ang ating mga puso upang tunay na makita, marinig, maramdaman ang nangyayari sa ating buhay politika ngayon at magsalita at manindigan alang-alang sa katotohanan. Nakakalungkot lamang isipin na sa usaping politika, ang dami nang nagsara sa ating buong pagkatao. Nakikita ko naman na mali. Okay lang, basta may ayuda. Alam ko naman na hindi tama. Okay lang, basta hindi ako mapapahamak. Alam ko naman ang totoo, pero kailangan kong manatiling tikom ang bibig para hindi apektado ang aking negosyo. Hanggang kailan natin hahayaan na mamayagpag ang kasinungalingan, ang kasamaan, ang kadiliman? Ipagkaloob nawa ng Diyos ang biyaya na mabuksan ang buo nating pagkatao, isip, mata, tainga, bibig, puso sa katotohanan na nangyayari sa ating paligid. At simulan natin yan sa ating mga sarili. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao upang ang iyong turo at halimbawa ang sa naming maisabuhay at mapanindigan. Amen.